sa kanya pong kabutihan. Katulad po nung nabanggit ni Pastor Andy last time, ay may bago tayong serye ngayon. At ang ating pong serye ngayon ay intended po na dito, i-reinforce o palakasin yung ating programa sa evangelism. Katulad po nung nabanggit ko last time, uulitin ko kasi may Amerikano nung last time, ang hirap mag-English. Ay, ngayon, walang problema, Tagalog lahat. Okay? So, susunod natin ay dalawang bagay na ating pinapanalangin. Una, ay yung mga nababakanting upuan. At katulad po nung nagsimula ang gawain sa Greenwoods, ito ang nabakante. Yung mga Greenwoods. Baka po lulubin ng Diyos magsimula ang gawain sa Monteverde. Dito naman magkaroon ng problema sa kabila. Kung sa bagay, mababalansin na. Pero, kailangan po nating tugunan yun. At ang pangalawa na kailangan po nating tugunan ay katulad po nung nasa picture, ay we're praying for a decent building, a bigger sanctuary, na magkakaroon po ng capacity ng at least 100 na capacity. So, ano po yung kalahati na ilalagay natin doon? And I think ang isang paraan para makita ng Panginoon na tayo seryoso sa ating desire na magkaroon ng malaki-laking building is that yung ating seryoso din sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At this morning ay ang ating pong tatalakayin ay patuloy po ng serye. Ito po ay patungkol sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Parang spiritual multiplication at church multiplication at the same time. At bago po tayo dumako, tayo po isandalin niyo mo at tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, na dakila, purihin ka Panginoon sa iyong kabutihan. Salamat Lord dahil mabuti ka Panginoon sa amin na iyong mga anak. Tunay nga po Panginoon na sa kabila ng aming minsan ay pagkukulang, ay nandun Panginoon ang iyong katapatan at habag upang patuloy po kaming mahalin, gabayan at i-provide lahat po ng aming mga pangailangan. Panginoon, sa tanghaling ito, dalangin po namin ang malayang pangunguna mo sa pamagitan ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan upang tunay po na maging mabunga, mabiyaya ang aming pong pag-aaral ng iyong mga salita sa umagang ito. Purihin ka, O Diyos, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo magsimula, nais ko pong bawat isa na itaas po ang kamay na meron kayong hawak na program. Okay, ang bawat isa po ay requirement na merong program na hawak. Okay, at sana po meron ding bulletin. Okay, kakaiba, mapapansin po ninyo, kakaiba yung programang yan, wala po yung outline, pero meron yung mga bagay na gagawin. Okay, so ang ating pong teksto, sabi natin yung kanina, iisa. Ito po yung ating main text. The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust them so to faithful men who will be able to teach others also. Ang background po nito ng 2 Timothy, ito po ay sa chapter 1, ito ay pag-i-encourage. At kasama na rin po doon yung utos ni Pablo kay Timoteo patungkol sa kanya kung paglilingkod sa ministeryo. At ako ay naniniwala na lahat tayo ay kabahagi ng sinabi pong ito ni Pablo kay Timoteo. Kasi papansinin po natin doon sa verse 1, napakaganda po nung binitiwan ditong salita ni Pablo doon sa verse 1, sa chapter 1, verses 6 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi. For this reason, kasi binabanggit po dito yung for this reason, ay yung katapatan ng mga magulang ni Timoteo at saka yung mga forefathers niya. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God did not give us a spirit of timidity but a spirit of power, of love and self-discipline. So sa verse 8, so do not be ashamed to testify about our Lord or ashamed of me, His prisoner, but join me in suffering for the gospel by the power of God. Nasay po doon sa verse 8, so do not be ashamed to testify.
Sa 7, for God did not give us a spirit of timidity but a spirit of power. At dun sa 6 po, for this reason, I remind you to fan into the flame the gift of God. Ibig sabihin dito, kung ano yung talento, kung ano yung dapat natin gawin, kailangan paglaabin. Nakakita na po ba kayo ng apoy na pinaypayan? Nakakita na kayo ng nasusunog? Kung kailan malakas ang sunog, sabi ng mga tao, kung kailan naman malakas ang sunog, doon naman lumakas ang hangin. At pag lumakas yung hangin, habang lumalakas yung hangin, ang nangyayari sa apoy, pulang-pula. Hindi lang siya malakas, pulang-pula, parang galit na galit. At ito nga po yung sunod na sa verse 2, the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust these to faithful men who will be able to teach others also. Ang mensahe mga pula ay po ay pinamagatang the 3 colors of evangelism. Yung 3 colors na yon, kung papansinin po natin ito, pray, care, and share. At yun po yung ating pag-aaralan ngayon sa umaga nito. At ano po, sa talatang binasa natin, kakaiba po yung ating mensahe ngayon because I will involve you. Okay, sa talatang binasa natin, ilan ang involved sa evangelism? Sabi niya, the things which you have heard from me in the presence of many witnesses. Okay? Sabi dyan, you, me, faithful men, others, many witnesses. Sa palagay ko po, wala dyang sablay, kasama tayo dyan. Okay. So, sa ating natin ito, lahat tayo ay involved dapat sa evangelism. Eh, pero sino lang ang madalas gumagawa niyan? Sino madalas gumagawa? Pastor, ano? Si pastor ang gumagawa lang. Mga pastor lang. Yung iba, kahit ibang leader, nakakalimutan na. Diba? Eh, yung sabi dyan, super pastor, he prays, he gives, he teaches, he preaches, he reads, he encourages, he organizes, his super pastor. Kaya alam niyo po, maraming sakit ng pastor ngayon pag yung nasa edad na. Eh, high blood. Mataas na ang blood sugar kasi sa tindi ng stress. Okay. So, mga kapatid, dapat doon sa binasa nating talataan kanina, involve lahat. Okay? Ngayon, tingnan natin. Pero sa totoo lang, lahat tayo ay dapat nag-evangelize. Di ba? Lahat tayo. Kasama doon sa mga binanggit. Okay. Pansinin natin, isa pang talata, ano? Padalas natin itong basahin, nakikita sa gawa. Di ba? Acts chapter 1 verse 8. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Hindi naman sinabing, ngunit bibigyan ang mga pastor at mga elder ng kapangyarihan pagbaba ninyo. Diba? Lahat ng mga mananampalataya ay sinasayo po dyan. Okay? So, kaya ito po yung aking sasabihin nyo. Kaya mula Marso 2014 hanggang sa mga susunod na araw, linggo, buwan at taon, ay magkakaroon tayo ng intentional na programa, pagmemensahe at pagtuturo para magsanay at matuto tayong lahat na maging kabahagi sa evangelism at church lang ito. Bawat mananampalataya po ay may pasalin dapat sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, pag-evangelism at pagtatatag o pagtatanim ng iglesia. Hindi ko makalimutan nung kami kinasal ng aking misis doon sa simbahan sa Santa Cruz Gospel Church. Ang nakalagay po nilang tema doon ay do you have burden for the lost o have you lost your burden? Hindi ko makalimutan yun. Na dapat lahat po ng mga mananampalataya ay may burden for the lost. Pero ang kalungkutan doon, karanihan, they have lost their burden. So mga kapatid, yan ang ipapanalangin natin ngayon pag-aaralan na magiging burden po natin lahat yun.
na pag may bakanting upuan tayong nakita paglinggo, dapat po'y nakakaramdam tayo ng kalungkutan. Okay? Bakit? Bawat silang nababakante sa church, nagtagumpay ang kaaway. Ibinigay yung silya sa kaaway. Minsan pumapasok din si Satanas sa church. Huwag po tayong maniwala na sa church hindi pumapasok si Satanas. Nakakapasok din si Satanas sa church. Okay? Kaya minsan, ang dami ng epekto ni Satanas sa church eh. Di ba? Ano yung epekto niya sa church? Minsan, sinusulsulan niya yung iba na magdaldalan, huwag makinig ng mensahe. Pag may ganun tayong nakikita, nakakapasok ang diablo sa church. Ba? Inuuna ang cellphone, nagte-text, binabasa, kaysa nakikinig ng mensahe, nakakapasok kay Satanas sa church. Diba? Eh, mas malala, merong natutulog ito, hinihila. Diba? Wala na talagang mapapakinggan. Minsan, kinikwento pa yung katabi. Diba? Sa halip na makinig ng mensahe. Diba? Okay? So, pakinggan po natin yun. Yung po yung mga subtle attack ng diablo na hindi natin nahahalata. Pero umaatake ang diablo. Okay? So, mga kapatid, pansin natin, ano ang pakiramdam natin sa evangelism? Pag binanggit na evangelism, ano ang ating pakiramdam? Ano yung ating pumapasok sa isip? Mahirap. Kasi usually, pag pinag-usapan ng evangelism, hindi magandang pakiramdam. Isipin natin, pagkatok sa pinto, pagpunta sa mga bahay-bahay, diba? At minsan, nakakakaba. Diba? Naalala ko po yung evangelism na una ko pong napag-aralan nga kumakatok talaga kami sa bahay doon sa Taguig. At talagang nakakakaba. Unang subo ko nga, talagang kumakalabog yung dibdib ko eh. Tapos yung aking Bible, talagang may mga tanda kung ano yung bubuksan sa susunod. May mga tandang lapis, turn to page ganito, turn to page ganon. Tapos may tatak yung, may highlight yung talata. At nakakakaba. Nakakatakot. Kaya gustong iwasan ang karamihan. So mga kapatid, sa ating pag-aaralan ngayon at sa mga susunod na linggo, iiwasan po natin yan. At sa palagi ko po, hindi na makakaiwas ang bawat isa na mag-share, na mag-evangelize. Kasi hindi na siya nakakakaba, hindi na bahay-bahay, hindi na maganda hindi na masama sa pag-aramdam, hindi na nakakatakot. And I believe, hindi na ito dapat iiwasan ng bawat isa. Okay? Pero may ibang approach. Hindi masama ang bahay-bahay, pero kung minsan mas maganda kung mag-concentrate muna tayo sa mga mahal sa buhay. Kaibigan, at sa iba pang mga kakilala. Okay? Tingnan ninyong mabuti yung hawak ninyong programa. Okay? Ganito po yan. Yung sinusulatan na prayer request normally, yan po ay pupunitin ninyo pagkalapos nitong portion na ito kasi duplicate po yung sulat na ilalagay yung pangalan. Okay? Okay. So, in evangelism, sharing the gospel is not the only important thing to do. There are actually 3 critical parts. Prayer, care, and share. So pag-evangelize, mayroong 3 importante dapat nating makita. Prayer, care, and share. Okay? So, ito yon. Pray, care, share. Kaya yung ating title ng mensahe, yun yung subtitle po ng Pray, Care, and Share. Alam niyo po ba, meron na tayong nabuo na catchphrase ang GBCC. At ito po yung isang ilalagay na natin sa ating mga signboard. Ang GBCC catchphrase po natin, it's all over GBCC, ay caring people and sharing Jesus. Of course, yung caring ay silent na po dyan yung praying kasi kasama po yung pag-pray dun sa caring for people. Okay? So, eto ngayon. So, punta tayo sa prayer. Okay? Dito tayo mag-uumpisa sa ating mga kakilala. Hindi natin kailangang magbahay-bahay. Okay? So, tingnan natin dyan sa kapamilya, kamag-anak, kumpadre, kapitbahay, kaibigan, dating classmate, ibang kakilala, pwede pa natin isama dyan yung mga dating kaklase, o pwede pa natin isama dyan ito. Mga kateks, suki sa palengke, kateks, katok, diba? So, nangingiti yung iba. Ano?
Pero may ka-text ka na, may katok ka pa. Di ba? Okay? So, ngayon po, actually, ang hiling po natin dyan minimum ay isulat po ninyo yung at least 3. Kaya ginawa ko po yung 5, ay baka o 6, baka mayroon pang idadagdag mas maganda po. At nawa po naman, gandahan natin yung sulat, kompletong pangalan nung isusulat, at maintindihan po yung pangalan, kasi po, isasubmit po yung kalahati dyan. Ilagay po nyo yung pangalan ninyo, kasi yung pong isusulat natin dyan, ay ipiprint, ilalagay po natin sa isang master list, ilalagay natin sa bulletin board, at titingnan natin kung ano na po yung ginagawa natin, kung ano na yung progress. Tuwing Sunday po, ang ating testimony ay kung ano na yung ginawa natin sa ating mga isinulat diyan. Okay? So, nakalagay dyan na form, di ba? Isulat natin dyan, pangalan ng tao na nasa panalangin upang sila ay maligtas. Ito po ay may sample. Ito po ay sample po yan namin mag-asawa. Okay. Yan po yung mga pangalan ng aming pinanalangin, pero hindi lang po yan lahat kasi limited lang po yung sulat. Okay? So, lahat po yan pinapanalangin. Lahat po yan napakitaan namin ng care. Okay? Halos po yan. Tapos, 2 yung na-share na at nagpapatuloy na po yan sa Bible study. Okay? So, ngayon po, bibigyan ko po kayo ng ilang minuto para sulatan po yan. Hindi po dyan exempted. Bata, matanda, may buhok, may wala, maputi, may itim, may ngipin, wala. Basta po, mananampalataya, meron pong responsibilidad na isulat po dyan yung mga nais. Yes. Pareho. Doon po sa likod, doon sa, okay, dito po, isusulat ninyo, and then i-duplicate po ninyo dito, at ito po ipipilasin, at ito po ibibigay sa aking may bahay. Kukunin po yan ang aking may bahay. Lagay niyo po yung pangalan nyo para alam po natin. Gagawin po natin intentional ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay, so sulat po natin. Naiintindihan po yung sulat. Baka po din namin maintindihan. Paano maipapadama yung share? Kami naman, di ba? May internet na eh. Di ba? Meron ng text eh. Sabi ko nga, ka-text, katok, di ba? Kapitbahay, kaklase, di ba? Kaibigan, suki sa palengke. Alam po, yung isa po namin, suki namin yung isa dyan eh, na pinapanalangin. Suki sa palengke, suki sa bilihan. At ito pong ating pong program na ito, intended po dun sa mga unbelievers, sa mga hindi pa po mananampalataya. Yun po ang ating objective ngayon. Okay? So, parang ibabalik po natin sa yung walang isasubmit na kalahati, si Brother Joseph ang bantay sa pinto o hindi makakalabas. Lahat po ay kabahagi. Malinaw yung binasa natin kanina, lahat ay inatasan na magbahagi ng salita ng Diyos. Okay? So, yung po ang aming attachment lahat. So, pwedeng kasama sa bahay, kapatid, asawa, anak, kapitbahay, kamag-anak. Nandito po lahat, di ba? Kapamilya, kapuso, kabarkada, kabarkads, kapatid, kapitbahay, kaibigan, dating classmate at classmate. Lahat na, di ba? Kung kay Pinoy, kabari lang. Okay, gagawin po natin yung intention. Sabihin, may awareness talaga, may kamalayan, may focus.
Ipakita po natin sa Panginoon na tayo ay deserving na bigyan ng mas malaking sanctuary. Ibig sabihin, desidido tayong punuin yan ng mga worshipers. Alam niyo po, is one thing na minsan nag-hold ang Panginoon ng mga biyaya, eh hindi natin sa atin nakikita yung pagiging desidido. Minsan, lip service lang. Bulaklak ng bibig. Pero hindi naman nakikita sa gawa. At yun po ang ibig sabihin kung gagawin natin intentional. Ipapakita natin yan ngayon sa gawa. Okay? Minimum of 3 at maximum of yung guhit dyan ay hanggang 6. Pero kung magiging 10, pwede po niyong gawin, isulat na lang yun sa bahay ninyo. Okay? Mamaya po mahubod kayo madali lang mag-share ng gospel. Okay? Sino po yung kumpleto na, napilas na, pwedeng ibigay po sa aking asawa? Naghihintay? Pwedeng tumayo ang aking asawa para lumiit ang kanyang bilbil at kolektahin niya. Okay. Hindi bilbil pala daw. Belt bag. Sorry. Para medyo na. Okay. Okay. Lagyan po ninyo ng pangalan. Kasi, paano natin matche-checkan? Walang pangalan. Huwag niyo kalilimutan, ilagay ang pangalan niyo. Baka po kasi pangalan ng katabi. Okay. Yung mga estudyante, hindi ko inaasahang makakalimutan maglagay ng pangalan. Okay. So, wala po diyang excuse. Nakita natin sa talata ang binasa natin kanina, walang excuse, lahat ay kasali. At ang excuse lang po dyan ay kung si Adan at si Eva. Kasi walang kamag-anak, walang biyanan, walang kapatid. Siguro lang po wala ditong Adan at Eva. Si malakas at si maganda, exempted din po. Kasi putok lang yun sa kawayan. Okay. Okay. Doon po sa tapos na, nakapagbigay na po, sabay-sabay tayo. Kasi after this po, we will pause for a minute or two, we will bow down, at umpisa po natin pag-pray. Bawat isa, yung isinulat nila. May kopya pa naman kayo dyan eh. Yung kopya po ninyo yan, lagyan din niyo ng pangalan, huwag ninyo pong iwawala. Ipa-file po ninyo yan. At ako po naniniwala, tuwing Sunday na ganito, ipa-file ninyo sigurado yung inyong mga program. Okay, so lahat po ba nakapag-submit na? Okay. Lahat po ba? Okay. So, sino po hindi pa nakakasubmit? Wala na? Kompleto na? Okay. Sino pong nag-submit na? Taas ang kamay. Okay. Merong hindi pa. Meron pa nasa likod. Mami, ano pa sa likod?
Yan ang pangalan. Okay? Kompletong pangalan po at apelyido ang nakasulat. Okay, so tayo pong sandali ay mag-spend ng expose for 1 or 2 minutes. Let us bow down our heads at ipanalangin po natin. Ngayon, umpisahan natin yung ating pong mga isinulat. Panginoon, salamat po dahil katulad po ng sinabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 2 ay kami, Panginoon, ay pinalalahanan mo na bilang mga anak mo, hindi lamang po kami madapat kontentong nakaupo lang dahil kami ay ligtas mo. Hindi mo po kalooban na may mga Kristiyanong member ng SSS saved, seated, and satisfied. Panginoon, salamat dahil hindi pinaalala mo sa amin na bawat din sa amin ay kabahagi sa pag-share ng gospel, Panginoon. Dalangin ko namin naman na hindi lang po ito namin isinulat for this activity, Panginoon, kundi isinulat po namin ito sa aming puso upang gawin po namin ang aming tungkulin. Dahil kung hindi po namin sila babahaginan, sila po'y pupunta sa apoy ng impyerno. Panginoon, salamat dahil ito pa yung opportunity na magamit mo sa iyong kaharian. Purihin ka, Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamasaklap na mangyayari sa mga mananampalataya ay yung hindi sila magbabahagi ng salita ng Diyos. Parang ako, binibiro ako ng aking tatay. Sabi siya, putol na ang apelyido ko sa iyo. Dadalawa kayong anak ng lalaki, pareho pang babae ang anak niyo, putol ng apelyido. Diba? Parang ganun. Sabi ko sa tatay ko, pagpapatayuan na lang kita ng tansok na ribulto at ilalagay ko yung apelyido mo doon. Mga parang ganun. Pag hindi tayo na nagbahagi ng salita ng Diyos, parang naputol na sa atin yung pagiging Kristiyano at nawala ng chance yung iba. Okay, so sa ating pagpapatuloy, pansin natin. Okay? So, ito yung sinabi natin, matapos i-share, manahimik sandali. Okay, yun po yung sinabi ko. Okay, gagawin po yan natin tuwing Sunday. Okay, tingnan po natin yung sinasabi sa panalangin. Sabi sa Romans chapter 10, verses 1 to 3 ay ganito, mga kapatid, ang marudod kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Mapatunayan kung sila'y nagsisikap, mapatutunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit mali ang kanilang batayan, sapagkat hindi nila nakikilala ang pagpamawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsisikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Si Kristo ang hanggahan ng kautusan at sa gayon ang silang mangalit sa Kanya ay pawawalang sala. Sa mga kaklase ko sa Acts, magandang balita, Biblia, yan ang ating version. At napakalinaw. Diba? Sabi po ni Pablo, yun ang kanyang marugdog na nais at dalangin.
na maligtas sila. Alam naman po natin ang aklat ng Roma, di ba? Ito pa yung isinulat para sa mga mananampalataya sa Roma. Ito yung mga hintil na nakakakilala sa Panginoon. At sa panahon natin ay gayon din. Tayo ay panahon ng mga hintil. At kung hindi tayo marubdob na mananalangin para sila maligtas, tingnan naman kalagayan nila. Wala mo ba itong katotohanan? Nagsisikap ang bawat isa na maging katanggap-tanggap sa Diyos. Totoo po, hindi ba? Maraming taong nagsisikap na maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pumunta nga po tayo sa Quiapo tuwing January 9 eh. Ay, sabi po ng ng survey, hindi umababa sa 5 million. Ano po yung kanilang ginagawa? Nagsisikap sila maging katanggap-tanggap sa Diyos kasi akala nila yun ang tama. Pero kung hindi tayo magbabahagi ng salita ng Diyos at hindi tayo magtuturo sa kanila ng tama, sino magtuturo sa kanila? Kung hindi tayo mananalangin para sila makakilala sa Panginoon, sino ang mananalangin sa kanila? Di ba ba? So tayo, at sabi rito, sapagkat hindi nila nakikilala ang pagpawalang sala na kaloob ng Diyos. Nagsisikap sila magtayo sa sarili ng paraan. Hindi nila alam kung paano. Kaya dapat po natin silang ipanalangin. Diba? Napanood namin kagabi, although putol-putulan, nanood, kasama ko yung aking anak, yung metro. Yung tren na nalubog. Diba? Nakita na pala ng mga maintenance person na yung nalubog sa tunnel kasi yung tunnel dumaan sa ilalim ng dagat. Ay nakita na pala ng mga taga-maintenance na may naglilik. Pinabayaan lang. Diba? Minsan tayo ganun eh, mga mananampalataya. Nakikita na natin sa ating paligid, minsan kapatid natin, ama natin, nanay natin, tatay natin, kapitbahay, kaklase, kaibigan. Nakikita na natin sila'y pupunta sa impyerno kasi mali yung kanilang ginagawa. Pero kailangan natin silang ipanalangin. Amen? So gagawin po natin intentional. Okay. Ito po sa English, brethren, my heart's desire and my prayer to God for them is for their salvation. Yun ang dapat nating marugdog na panalangin sa kanila. So, that is prayer. Pangalawa, care. Okay. Kailangan ipakita natin yung ating pagkikare sa kanila. Diba? Ito, familiar na kayo sa picture na yan. Pero, paano natin ipapakita yung pagkikare sa kanila? By showing yung mga acts of kindness. Diba? Mahirap yung wala tayong pakialam sa kanila. Diba? So, ano yung mga example? Kung family members, maghugas ng pinggan. Diba? Kung tayo mga anak na mananampalataya at ang ating magulang ay hindi, ipakita natin yung patutuo natin sa kanila na tayo yung mananampalataya. Ang masama ay simba tayo ng simba ng linggo. Kung tayo anak, pag inutusan tayo ng ating magulang na hindi naman mananampalataya, dadabagan pa natin, magdadabog, kung ano pang sasabihin, paano sila maniniwala na tayo yung mananampalataya? So, maghugas man lang tayo ng pinggan. Ipagtimpla man natin sila ng gatas. Diba? Kung kapitbahay, magwalis sa harapan nila. Okay. Ipagwalis, di ba? Mamaya tatapunan pa ng kalat, ano? Ito yung mga example lang. Okay? Kapitbahay din, abot ulam. Di ba? May masarap na ulam, niluto. Di ba? Abot. Para pagpapakita ng pagkikare. Kung office mate, magtimpla ng kape. Di ba? I-text ng encouraging quotes and verses, di ba? Mag-text tayo doon sa alam mo, ginagamit natin minsan sa walang kakwenta-kwenta yung ating cellphone sa kate-text. Mga chain letter, kung ano-ano. Gamitin natin pang-encourage ng quotes at verse. Pero huwag naman yung mag-ingat tayo sa pagpapadala ng mga quotes at verse na minsan ay paganong paniniwala, di ba? Baka basta pumasok sa atin na message, uy, i-forward natin to. Kailangan sasalain natin kasi maraming pagtitext na minsan hindi naman talaga yung Kristiyano yung kanyang prinsipyo. Maging maingat po tayo nung kasi nag-text ng encouraging quotes and verses na dapat may basihan sa salita ng Diyos. Napakalaking bagay po na nag-i-encourage tayo sa text. At malaking advantage po ngayon na meron tayong technology na ganyan. Okay? So, kung student, tulungan sa assignment, di ba?
Okay, di ba? Okay. Ang isa ay ipaalam na sila'y pinapanalangin. Alam nyo, napakagandang tulong sa ating mga, kasi sa mga Pilipino, magandang, malaking bagay po yan. Eh. Alam mo kapatid, ipinapanalangin kita. Kung meron kang problema, o alam mo kaibigan, ano pwede kong ipanalangin sa iyo? Okay? So, yung isa po namin dyang suki, ilang beses ko nang tinetext, kinakausap, pero one time, nagkaroon po ako ng chance na makipag-usap sa kanya kasi at siya mismo yung nag-open, sabi niya, meron siyang kaibigang may sakit. Malaki daw ang utang sa kanya. Ay siya din, sabi niya, ako naman naniniwala sa panalangin na niyo, pwede bang ipanalangin mo siya? Malaking bagay yun. Diba? So, naipapanalangin sila. Okay, ano pa yan? Sabi dun sa Acts, chapter 2, verse 47, day by day, having favor with all the people, and the Lord was adding to their number, day by day, those who were being saved. So, pag pinakitaan natin ng pagkikare sila, ito yung epekto. Alam nyo, papansinin po natin, ito na lang ha, kung sinulat po natin doon ay at least 3. Kung 30% ay tumugon doon sa ating sinulat lahat, sobrang na tayo dito. At sasabihin ng Panginoon, oo nga, anong kailangan ng mas malaking sanctuary? Kasi masikip na kayo. Pero kung nagpe-pray tayo ng malaking sanctuary, dito lang, kakalog-kalog pa tayo, hindi pa natin ito mapuno. Eh, hindi natin kailangan yung malaking sanctuary. Diba? Sayang lang. Okay? So, yan ang kailangan natin. Okay? Sa Tagalog, sabi, nagpupuri sila sa Diyos at pinalulugan ng bawat tao. Bawat araw ay dinarating sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Napakakaling bagay na nagpapakita po tayo ng pag-share. Ito po yung sabi po sa unang Pedro, chapter 1, 5-8. Sikapin niyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang mga katangian iyan, ang kailangan niyong taglayin at pagyamanin upang inyong pagkakilala sa Panginoon sa Kristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Alam niyo, ito yung sinasabi ko na nawawalang kabuluhan ang pagiging Kristiyano kung hindi tayo nag-share, hindi tayo nag-pray at nag-care. Kasi nawawalang kabuluhan at kapakinabangan yung ating kakayanan na yun. Diba? So I hope na umpisa ngayon, pinag-iisipan natin na tayo ay magpe-pray at magpapakita ng pag-care dun sa mga taong isinulat natin. Magiging intentional. Okay? Ang sabi sa Colossians, chapter 4, verse 5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. Maging matalino tayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at pahalagahan natin ang bawat pagkakataon. Kasi ang bawat pagkakataon na meron tayong encounter sa kanila na makakausap natin sila, ay malay natin yun ang pagkakataon na sila'y makakilala sa Panginoon. Alam nyo, may mga pagkakataon na pangit yung sitwasyon na nakilala namin at nakamit ang isang tao. Pero ginagamit din ng Panginoon yung pangit na sitwasyon na yun para maging maganda at makakilala sila sa Panginoon. Okay? So, samantalahin natin. Again, tapos na po tayo sa pray and care. Pupunta tayo sa share. Okay? Mahirap bang mag-share? Hindi. After lots of prayer and lots of care, it is easy to share. Napakalaking opportunity na ipag-pray yung mga kasama natin sa trabaho. Yung kapitbahay natin, kasama natin sa bahay. Diba? So, kapitbahay. So, kailangan lots of prayer. Hindi po nawawala yun, and lots of care. Pag meron po niyan, it is easy to share. Hard to share kung kulang sa prayer, kulang sa care. Napakahirap mag-share. Diba? So, dapat lahat ay maayos at kumpleto at madaling mag-share. Di ba? Okay. So, gagamit tayo ng simpleng method ng pag-share. Okay, si Brother Joseph po ay may ibibigay sa inyo na isang sheet ng papel.
At ito po ay tatandaan natin mabuti ngayon kung paano mag-share na napaka-simple lang. Alam nyo? Napakadali lang. Madali lang palang mag-share. Okay. Bro, pakibigay bawat isa. Yan ay isang sheet ng papel. Pero pwede ninyong gupitin niya kasi isang verse lang yan. Pwede po ninyong gupitin niya ng maliliit. Okay. Katulad ng pinapakita ng aking misis. Okay. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo kung paano gumamit niyan. Yan po ay gugupitin nyo isa-isa. At ganito po ang technique niyan. Pag ginupit po ninyo ng isa-isa yan, ilagay niyo sa wallet. Alam mo, kahit meron kayong 1,000 sa wallet, ito pa rin ang pinakamahal. Alam niyo kung bakit? Anong sabi ng Biblia? What does a man profit even if he gains the whole world but loses his own soul? Ito pong maliit na ito, para sa akin, ang pinakamalaking halaga na nasa wallet ko. Nilagyan ko po yan na maliliit at nilalagay ko sa wallet para ako ay always ready. Ang sabi po doon sa talatang binasa natin kanina, ay pahalagahan natin ang bawat pagkakataon. Sayang, pag nakamit mo yung tao, i-share mo na. Unang sabak ko nga po niya nung pumunta kami nung sa birthday ni Ate Lali. Diba? Ay may dala-dala ako sa wallet. Ay may nakita ako ng dalawang binata na nagtatrabaho sa pabrika. O di kinorner ko na at nag-usap. Okay. Gagamitin natin itong Efeso 2:8-9 ito'y maliwanag na gospel. Ito'y kaya natin ipaliwanag sa loob lamang ng 2 minutes. Okay? Ganito po yan. Okay. Pakinggan natin mabuti. Alam nyo, minsan pag tinatanong natin, pag ikaw ay namatay, saan ka pupunta? Alam mo, minsan awkward po yung tanong na yon. Diba? Ay, paano kung ang nakamit mo may sakit? O di kaya ang nakamit mo may taning na pala ang buhay, dinagalit sa iyo yun. Diba? Ganito po ang tanong, tandaan nyo mabuti. Kung ikaw ay nakatayo sa pintuan ng langit at tinanong ka ng Diyos, bakit kita papapasukin sa langit ko? Ano ang isasagot mo? Di po ba mas medyo magaan-gaan kaysa sabihin mong pag namatay ka, saan ka pupunta? Ay, pambihira. Pag natanong mo nga ay may cancer na, baka kung, di ba? Katulad po ng experience namin yan, ni Pastor Toton. Ay tagal-tagal ng pinanalangin. Ay yung po is cancer survivor. Diba? Kaya nga po maingat ay natanong ng gano'n. Ay nagalit Di ba? Sabi mo po tinatanong ng ganyan. Sabi ni Pastor, malay mo, ngayon na lang tayo magkita. Ano na, pasama. Paglabas ko po ng CR, wala nang BS. Ay, napakatagal. Alam niyo po, halos 2 buwan pong prayer yun. At nakipag-usap na nga po, biglang nagka-problema. Kasi, sabi ko, kasi UP po yun matalino. Awarded na artist. Kaya nag-isip akong sabi ko, kailangan ko magsama dito ng mahusay sa memory verse. Kasi antindi ng mga tanong Kaya alam niyo po sa pinag-aaralan natin na ito, bawal po dito ang mahusay. Bawal dito ang sobrang husay. Dapat dito ay simple lang. Okay? Ano nga po ulit ang itatanong? Okay, sandali lang. Okay. Ano nga po ang isasagot sa, ano po nga po ang itatanong? Ready? 1, 2, 3, go! Ika'y tinanong ng Diyos, bakit kita papapasukin sa aming kalangitan? Kung ikaw ay nakatrayo sa pintuan ng langit, bakit, ang tanong ng Diyos, bakit kita papapasukin sa langit ko? Siyempre, marami pong sagot dyan. May sabi, hindi ko alam. Meron pong sa ating pong experience, hindi ko alam. Meron sagot na, kasi mabait naman ako Diba? Mayroon namang sagot na, kung ayaw mo akong pupasukin, wala naman. Diba? May mga ganun pong sagot.
Di ba? Okay. Ngayon, babasahin na po natin ito. Nandito ang sagot. At tandaan nyo, madali lang mag-share. Bawal ang magaling. Bawal ang sobrang galing dito. Okay. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kahit walang dapat ipagmalaki ang sino man. Okay, tingnan ninyo yan. Okay, ito po ang sanong. Sabi niya, alam mo, dito sa ating talata, ang Diyos ang nagbibigay ng kaligtasan. At ano yung kaligtasan ito? Sabi dito, sapagkat dahil sa kagandahan ng Diyos tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan. So anong kaligtasan ito? Sabi yung papaliwanag ko. Ang kaligtasan ito ay hindi kaligtasan sa aksidente, hindi kaligtasan sa sakit, hindi kaligtasan na madapa, kundi ito'y kaligtasan ng kaluluwa sa apoy ng impyerno. Ito'y kaligtasan na tayo ay pupunta sa langit. Okay? So sasabihin nyo, so dito sinasabi na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Diba? Okay. Pangalawa, sasabihin nyo dito, ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Okay. Ang kaligtasang ino-offer ng Diyos ay kaligtasan na ng kaluluwa pagpunta sa langit. At ito ay sa kagandahan ng loob ng Diyos. Sabi niyo, ano pang kaligtasan ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Pag sinabing kagandahang loob ng Diyos, sasabihin niyo, ito'y regalo. Gustong-gusto ng Diyos na ito'y ibigay sa iyo. Diba? So, kailangan lang ito'y tanggapin. Okay? So, ano nga yung unang natutunan natin sa talata? Talata dito sinasabi na ibinibigay ng Diyos ay kaligtasan. Ito'y kaligtasan hindi sa aksidente, hindi sa sakit, kundi ito'y kaligtasang spiritual. Ito'y kaligtasan na mapupunta tayo sa langit. At ito ay makukuha, at ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ito ay dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos. At paano ito makukuha? Sasabihin, paano ito makukuha? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos, at ito ay makukuha dahil sa pananampalataya. Anong ibig sabihin ng pananampalataya? Ito ay sasabihin mo sa kanila, ano ibig sabihin ng pananampalataya? Ito ay pagtitiwala sa Diyos na yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat at ganap na kabayaran sa ating mga kasalanan. Diba? Ito ay dahil sa ating pananampalataya at hindi ito bunga ng ating mga gawa. Eh sasabihin natin, hindi ito bunga ng ating mga gawa. Ano ibig sabihin na hindi ito bunga ng mga gawa? Ito ay hindi doon sa pagsisimba, pagkilos, pagiging mabait. Hindi ito yun. Ito ay si Jesus ang nagbayad na doon sa ating mga kasalanan. Okay. So, maliwanag po. Hindi po natin, sa susunod na Sunday may magde-demo mula sa inyo. Ngayon sasabihin ko, okay, may isang magro-role play na kunyari, siya yung tinatanong, bakit kita papapasukin sa langit ko? So, meron namang isang, okay? So, hindi ito sa bunga ng ating mga mabuting gawa. Okay, ito yung tanong. Pag sinabi na ninyong, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo'y binigyan niya ng kaligtasan. At ang kaligtasan ito ay makukuha sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mabuting gawa. Ang kaligtasan ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. At ito sa pananampalataya na ibig sabihin, yung kamatayan ni Jesus na sa krus ng Kalbaryo ay sapat at ganap na kabayaran sa ating mga kasalanan. Hindi ito sa ating mabuting gawa. At tatanungin niyo sila, naniniwala ka ba dyan sa talata na yan? Alam niyo mga kapatid, pag sumagot siya ng oo o opo, ligtas na yun. Naniniwala kayo? Ligtas na yun. Kasi sinabi niya, kahit hindi niyo na siya i-lead ng prayer, ligtas na yun. Ngayon, kung gusto niyang ipag-pray natin o ipag-pray ninyo. Pero kung hindi niya na i-feel ipag-pray, mga kapatid, save na yun.
Kasi nung tinanong, naniniwala ka ba sa sinasabi ng talata na ito, na ang kaligtasan ay dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos at sa pamamagitan ng ating pananampalataya at hindi sa ating mabubuting gawa? Na ang kamatayan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat at ganap na kabayaran sa ating mga kasalanan? Pag sumuot siya ng upo, save yun. Kasi nanampalataya siya. Umuo siya. So, praise the Lord. Kaya sabi ko, yung nasa wallet ko, mas higit pa sa 1,000 ang halaga nun. And then, pag sinabi niya siya upo, naniniwala siya, kung hindi na feel na ipag-pray, at kunyari, sa palagay nyo ay hindi na magkanyari, maingay o ano, ibigay nyo na yung papel. Ayan, sabi mo sa kanya, basahin ninyo yan mo yung parati. At of course, may susunod tayong gagawin sa kanya. Diba? Pero for that event, okay na po yun. Tumanggap na siya at siya is safe na. Malinaw? Okay. Ito yung sabi. Bakit kailangan nating mag-share? Bakit kailangan natin ibahagi yung salita ng Diyos? Sabi rito, pray for me that whenever I open my mouth, okay, dito natin. Pray also for me that whenever I open my mouth. Maganda yung pray, pinagpe-pray natin sila. Maganda yung pinapakita natin yung care sa kanila. Nag-i-establish tayo ng relationship. Pero baliwala ang pray at baliwala ang care pag walang share. Gets nyo? Okay. Nakukuha nyo? Di ba, bawal dito ang sobrang galing? Di ba? Kahit hindi college graduate, kahit hindi graduate ng Bible Seminary, kahit elementary ay pwede. Di ba? Amen? No amen? Amen. Kaya nating i-share? Kaya nating mag-pray, care, and share? Ephesians chapter 2, 8 and 9. Pwede nating i-share? May tanong kayo? Gusto niyo ipaulit sa akin para matandaan yung mabuti? Sige, mamaya. Okay. Sabi dito, bakit kailangan nating i-share? Pray also for me whenever I open my mouth, words may be given to me. So, kailangan i-open yung ating mouth. Kailangan i-share. Diba? Hindi pwedeng wala tayong sasabihin. Okay? Sabi dito, pray also for me that whenever I open my mouth, words may be given. Diba? Yung words. Ephesians 2:8-9 yung words. Pagbuka ng bibig, kailangan may salita lalabas. Okay? So, sunod, sabi dyan, may be given to me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. So, ano yung mystery ng gospel? Ano ulit yung gospel? Sinong malakas ng loob na magsasabi, bawal dito ang sobrang galing? Ano yung gospel? Sino? Sige, tatayo. Sino? Kristo ay namatay. O, sige, tayo. Para marinig ng iba. Sino? Sino may alam ng gospel? Sa Romans, binanggit. Pero, ano yung sabihin ng gospel? Okay. Sino nakakalam ng gospel? Ate Shi. Kristo ay mamatay para sa akin. Siya may nagawa upang buhay. Pakasama sa kanya. Sabi ni, si Kristo ang namatay para sa atin, tumubos sa ating mga kasalanan. Yun ang isang kainin mo. Okay. The gospel is Christ died si Jesus ay namatay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at siya ay nabuhay na magmuli. Siya ay nalibing, nabuhay na magaling pagkaraan 3 araw upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung gospel. At kaya sabi ito, so that I will make first known the mystery of the gospel. Alam niyo, ang pagkakaiba sa Biblia at sa secular world na pag sinabing mystery, ang mystery dun sa secular na hindi talaga ma-explain. Diba? Pero sa Biblia, pag sinabing mystery, ito ay ini-explain, pinapaliwalag sa atin at pinapaunawa sa atin sa tulong ng banal na Espiritu. At ang mystery ng gospel ay ano? Si Jesus, yung kamatayan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ito yung mystery ng gospel. Ang kamatayan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo,
sa kanyang pagkalibing at pagkabuhay na maguli ay sapat na kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Wala tayong dapat gawin kundi panampalatayanan niyo. Tandaan natin mabuti. Yun ang mystery ng gospel. At yun ang ipinapaliwanag natin sa kanila. At pag sinabi natin sa kanilang, nananampalataya ka ba sa gospel? Pag sinabi nilang opo, hindi pa ba sila saved nun? Saved na sila nun. Dahil pinanampalatayanan nila. Ang salita ng Diyos po ang nagsasabi nun. Okay? So, Ephesians 19:20 sabi doon, pray that I may declare it. Diba? Okay. Kailangan i-declare natin. So, ibubuka ang bibig, may lalabas na salita, ipapakilala natin, ipapaalam natin yung mystery ng gospel, at kailangan i-declare. Dapat merong declaration. Verbally, sasabihin natin sa kanila, ito ang paraan ng kaligtasan. Naalala niyo yung binasa natin kanina? Doon sa 2 Timothy, doon sa Romans. Diba? Kasi hindi nila alam yung salvation. Gumagawa sila ng sariling paraan. So dapat, i-declare natin ito sa kanila, ipaalala natin sa kanila. Madali lang po ba? Amen? Na amen. Kaya na nating mag-share? Amen. Diba? Okay. So, sabi sa Philemon 6, diba? I pray that you may be active in sharing your faith so that you will have a full understanding of every good thing that we have in Christ. Active in sharing. Alam nyo, walang Kristiyanong inactive. Ano ibig sabihin ng inactive? Sa isang salita, ang tawag yan, dormant eh. Ano yung inactive na volcano? Ang tawag yan, dormant. Ano ibig sabihin ng dormant? Dead. Dead. Okay. Kaya kumakanta tayo ng alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Alive ang Diyos sa ating buhay. Eh, paano masasabing alive sa ating buhay, hindi tayo nag-share ng gospel? Kaya maraming Kristiyano, pag nakakita mo at hindi nag-share ng gospel, alam mo, kung ang Diyos lang ay gagawa ng, yung mga Kristiyano hindi nag-share ng gospel, natatatakan dito ng RIP. Siguro marami kong masalungan ng Kristiyano, may tatak dito, RIP. Amen? Patahimik kayo. Titignan mo ang mga noon nito. Bigyan ako ng Panginoon ng spiritual eye na makita ko yung may mga tatak ng RIP sa noo. Yung mga Kristiyano, makita kong marami. Diba? Gusto nyo ba na pag naglalakad tayo, may tatak na RIP sa noo? Kasi inactive. Because the Lord wants us to be active in sharing the gospel. Okay. Alin ang pinakamahalagang, doon sa ating pinag-aralan sa palagay nyo, alin ang pinakamahalagang bahagi ng evangelism na dapat palakasin? Prayer. Sino pa? Share. Okay. Ang dapat palakasin ay kung saan tayo mahina. Diba? Saan tayo mahina? Palagay nyo. Baka naman puro lang prayer, wala namang care. Baka naman share ng share, di naman nagpe-pray at di naman nagpe-care, wala rin visa. Diba? Puro care naman, hindi nagpe-pray, walang power ng Holy Spirit. So, kapatid, ang sagot ay kung saan tayo mahina, yun ang dapat palakasin. At tayo po ang nakakaalam nun kung saan tayo mahina. So, examine natin yung ating sarili, saan tayo mahina. Bakit ganon? Eh kasi hindi tayo pare-pareho. Diba? Sa ating sitwasyon, hindi tayo pare-pareho. Diba? Oh, tingnan mo yan. Eh, team ko yan, Lakers, kaya lang kulilat. Okay, diba? Ito pa. Wala eh. Diba? Walang one size fits all pagdating sa evangelism. May kanya-kanya tayong strength at iba't ibang kahinaan. So, pray, care, share. Kung saan tayo mahina, doon natin palakasin. So mga kapatid, ito po yung ating action plan. It made it before this week, for the month, isasulat natin dyan. Inilagay ko na dyan 11. So, isulat natin yan. Kung sobra dyan,
maggawa din tayo ng talaan sa bahay. Meron tayong notebook. Okay? So, mga kapatid, sinong nais na tumugon dito sa ating panawagan ngayon? Na tayo magpe-pray, tayo magke-care, at tayo mag-share. Raise your hands. Raise your hands. Ay, salamat. Walang Kristiyanong, walang RIP sa noo. Diba? Kasi pag may hindi tumaas ng kamay, may Kristiyanong may RIP sa noo. Rest in peace. Hindi nagsishare, hindi nag-care. Ay, hindi nagpe-pray, hindi nag-care, hindi nagsishare. Kaya ang buhay Kristiyano, hindi masayang tunay. Nakakalungkot na tunay. Diba? Okay? Ito po yung ating program dito sa buong GPCC. Okay. Ibig sabihin ng OBS ay Outreach Bible Studies. Okay. Ito pong OBS, yan po yung trabaho ng ating missions director, si Pastor Noel. Kasi yan yung mga posibleng maging church. OBS. Kasama po dyan yung Monteverde. Diba? Okay. Ngayon, yung mga BS, ay GBCC po yan. Naligaw yung isang C. Diba? Okay. Maliit yung circle. Ibig sabihin, itong mga BS na ito yung ginagawa ng bawat isa sa atin. Ito yung mga sinishare natin. Ito yung ating pinagpe-pray, pinagke-care, at pinag-share. Hindi po, pag ginawa po natin yan, ako po'y naniniwala na talagang kaya nating punuin yung sanctuary na may 100 to 120 ang upuan. Pero pag hindi po natin ginawa yan, kahit itong si 50 ang capacity, hindi natin ito mapupuno. So mga kapatid, yan po ang aking challenge sa inyo sa umagang ito. Tandaan po natin yung ating tanong. Ulit nga po, pag ikaw o kung ikaw ay nakatayo sa pintuan ng langit ko at tatanungin ka ng Diyos, bakit kita papapasukin sa langit ko? Ano ang iyong isasagot? Of course, diba? Alam mo po, ako'y nakatsyempo. Yung isa kong tinanong, yung pala umaattend na siya ng Bible study, pero hindi pa siya tumatanggap sa Diyos. Alam mo po, ang tanong niya dahil siya'y nananampalataya kay Jesus doon sa kanyang ginawa. Pasabi ko, tama yung sagot mo. At yun po ang ginawa ko sa kanya. Pero tinanong ko siya, tinanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Hindi daw niya alam. So, sabi ko, let us pray. And then, pumayag siya. At nanalangin po kami ng pagtanggap. Diba? So, pag yun po ang pagpuprobe. Pag sinabi, dahil sa pananampalataya, kailangan i-test mo. Diba? Kasi, sumagot na siya ng tama eh. Kailangan i-test mo. Tinanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Diba? Pero yung first time pa lang sabi niya, nananampalataya siya doon sa pinaliwanag ko, ay kahit hindi na po, dahil sa mga susunod na pag-uusap, makukonfirm po yun. Diba? Okay? So, ang sagot po ay ganito, bakit kita papasukin sa langit ko? Kasi tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sasabihin mo na, ang kaligtasan bigay ni Jesus, kaligtasan na mapunta sa langit, kaligtasan sa impyerno, ay dahil sa kanyang kagandahang loob. At ito ay makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mabubuting gawa. Tayo dapat ay nananampalataya na ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat at ganap na kabayaran sa ating mga kasalanan. Pag naunawaan po nila yan at sabing, naniniwala ka ba sa binasa natin, pag sinabing po, then save na. Okay? So, kaya na mag-share? Mayroon na tayong i-report? Ha? Wala namang problema. Kung i-report ang ating testimony sa Sunday ay prayer pa lang, walang problema. Diba? Prayer pa lang. And then, pagpapakita ng care, di ba? So, iba't iba po yan. Okay? So, wala na pong tanong? Wala na po?